Okay, mapagpalang araw po sa ating lahat at magandang umaga dito po sa parte ng Europa, dito sa Netherlands. At magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa atin sa Pilipinas, sa anumang bahagi ng Asia at buong mundo. Mapagpalang araw po sa ating lahat. At welcome po sa Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Ito po ay sa non-sectarian full gospel ministry whose main aim is to share the love of God, to share the word of God that's written in the Bible. Dahil ito ang katotohanan, because Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him, through Jesus Christ, in John chapter 14, verse 6. At tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Sa araw na ito, tayo po ay magkakaroon na naman ng panibagong mensahe ng ating Panginoon. By the way, dito po sa Netherlands, ito po ang Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry is headed by Apostle Edmond Ibanez. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa another sabihin natin satellite ng Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry doon po sa Manila, sa Dasmariñas, Cavite. God bless you po sa inyong lahat. Praise the Lord. At tunay na tayo po ay sa araw na ito, ihandaan po natin ang ating sarili, ang ating puso, ang ating buhay. I-open natin ang ating spiritual eyes, spiritual ears. Ano po? Para maunawa at matutunan at makita natin ang pagkilos at maramdaman natin ang kabutihan at pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Amen? Tayo po ay mag-relax. Sabi nga, yung kinagtakampukan namin kanina, in the presence of God, there is a joy, there is a peace, dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Hallelujah! Praise the Lord. Ngayon po, dadako na po tayo sa salita ng Diyos, sa mensahe po sa araw na ito. Praise the Lord. At ang ating pong mensahe po ng Panginoon na ibibigay sa atin is God Amazing Promises. At kung babasahin po natin at ating meditating the Word of God, marami, kay sarap talaga mag-aral ng salita ng Diyos, lalo na sa mga example na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. O nga pala, by the way, ako nga pala si Reverend Ricky Oblea. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Ang mensahe po natin ngayon is God Amazing Promises. Amazing promises, ang dami, di ba? Ang dami. Ang dami ng mga promises na nasusulat sa kanyang salita. Kung isa-isayin natin, araw-arawin natin, at ninilayin natin to meditate ang kanyang salita, ay talagang magbibigay ito ng isang kalakasan at encouragement, at determinasyon na magpatuloy po tayo sa kanyang gagawin sa ministry. Amen. Samahan po ninyo ako in the book of Luke chapter 6 verse 38. Amen. Praise the Lord. Sa New Living Translation. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi dito, give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and pour into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, O Father God in heaven, in the name of the Lord Jesus Christ, in the power of the Holy Spirit. Salamat po sa umagang ito sa pagpapala, sa kalakasang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. At patuloy, Lord, na malugod ka sa buhay ng bawat isa at sa aming pakikinig at pagtuturo mo sa amin. Una sa lahat, we declare that you are a great teacher in our midst. Holy Spirit, continue to be with us. At hayaan mo kami sasamahan mo hanggang matapos ang online service na ito ay kami iyong nang pinagpala sa pangalan ni Jesus. Physically, emotionally, spiritually. Maraming salamat po sa Panginoon sa oras na ito. At sa aming kinalalagyan, Panginoon, wherever we are right now, encapsulate our place with the wall of fire, with your presence, with your glory and power, O God, in Jesus' mighty name, na hindi ito makukuha, Panginoon, ng kaaway sa aming buhay. Bagkus, Lord, na ito'y magbibigay sa amin ng kalakasan, kaliwanagan, habang kami ay lumalakad patungo sa iyo sa pamagitan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. All the glory belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen and amen. Praise God. God's amazing promises. Napakasarap pakinggan, ano? Pag sinabing promises,
O anong promise? Siyempre, pag may promises, meron meron tayong gagawin din yan. Amen. Praise God. Kaya, una sa lahat, meron tayong yung mga sinasabing premises, may premises na gagawin tayo doon sa promise ng Lord. Para matanggap natin, ma-receive natin yung pagpapalang iyon na sinasabi ng Panginoon. Amen. Praise God. Una sa lahat, okay, you can outgive God. Balikan natin in Luke chapter 6 verse 38. Amen. Kaya nga po, kung tayo po, when we give from the heart for Jesus, for our Jesus Christ, our goal is not to get a blessing. But the truth is that God will bless you. Amen. Kaya pag po tayo magbibigay, i-return natin, ibibigay natin sa ating Panginoong Jesus. Hindi lang yung ating isipan, blessing na yung aking dito eh. Because this is the premises of God. Na may kapalit yung promise na Lord, yung pagpapala sa atin. Amen. At maranasan natin yung amazing reward ng Diyos dahil tayo po ay sumunod doon sa Kanyang sinasabi, sa Kanyang salita. Amen. Kaya, minsan po, sometimes it seems like a God na sinasabi ng Diyos sa atin. Let's see who can outgive the others. You give to me and to other people, and I give to you, and we will see who wins. Amen. Ako nananampalataya at naniniwala sa ang Diyos ay laging panalo. Amen. Hindi yan natatalo, laging siyang panalo. Kaya once na tayo po ay nagbibigay ng para sa yung parte para sa Lord at nagbibigay tayo sa ating kapwa. Amen. Ay nandun makikita na tayo, manaramdaman natin na tayo ay panalo. Dahil sinusunod natin, we follow the premises and the command of God at tayo po ay magiging laging panalo dahil kasama natin ang Diyos. Katulad ng ating kinanta kanina. Amen. Praise God. You are always win because our God always win. Sinasabi nga po ng Panginoong Diyos sa atin over and over sa Kanyang salita that we will end up with more if you learn to be generous. Amen. Mapagbigay ang Diyos. Generous ang Diyos. Amen. Laging mapagbigay ang Diyos sa atin. Amen. Kaya kung tayo po ay magiging yung likeness yung Christ likeness. Amen. Yung generous. Kasi kita mo, binigay ang kanyang buong buhay para sa atin upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang tayo maranasan natin ang pagpapala at dumaragas ang pagpapala sa buhay natin. Amen. Material man, physical man, or spiritual. What's that we like? A generous, like our God, Jesus Christ, is a generous. Amen. Kaya di po natin dito na sinasabi nga po ng Diyos over and over sa kanyang salita that you will end up more if you learn to be generous. Kaya nga po minsan, yung mga blessing na ito, ito yung mga material, katulad ng sinasabi ko kanina, will be material, but sometimes will be the spiritual blessing that come from a generous heart. Amen. Nagsisimula po ito sa ating puso, na magkaroon po tayo ng isang generous heart. At doon po, mararanasan natin yung promise ng Lord. Amen. Hindi tayo lang magbibigay sa Diyos na, ito, bibigay ko dahil may blessing eh. Okay, tama yun. Pero isipin natin, i-change natin yung mind. Ginagawa natin ito dahil tayo sumusunod sa Diyos. Dahil ang Diyos He has a promises given to us. Amen. Susunod tayo dahil mahal natin ang Diyos, dahil tayo minahal ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya, dito nga po sa Luke chapter 6 verse 38, tumutungon po tayo. Dito sa Luke chapter 6 verse 38. Amen. Sabi niya, give and you will receive. Your gift will return to you in full. Press down, shake it together, round it over. And pour out in your lap, the amount you give will determine the amount you get back. Amen. Mm-hmm. Ano ba yung sinasabi ng Panginoong Jesus dito? Imagine, na tayo pupunta sa isang market, sa isang tindahan, sa palengke, sa merkado. Amen. Going to market to buy a grain. Yung mga butel, ano ba katulad ng sa mga bigas, or mani, ano pa.
mais, ano pa ba? Malagkit, na ginagawang suman. Masarap. Amen? Hallelujah. Nagdadala tayo ng mga sako, ano, na we bring a burlap sack and pay to have the whole sack filled. Ano, magbabayad tayo. May dala tayong mga sakong iyon dahil may bibilin tayong mga grains. Ano, magbabayad tayo. Gusto natin yung grains na yon ay punong-puno. Amen. Kaya you bring a burlap sack and pay to have the whole sack filled. As the shop owner is pouring grain, you press it in your sack. Amen? Sa inyong lalagyan, mga sisidlan. Gayun din po, naranasan ko po maging isang farmer. At doon po, nung ako po ay katulong ng aking magulang, ng aking tatay, ay talagang pag nagbibigay po siya ng mga palay doon sa mga nag-ani, ay talagang ginagawa po nila na talagang sinisinsin nila hanggang mapuno yung lalagyan iyon. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, you press into your sack. Then you gently shake the sack so the grain settle down even more. Kung nais po natin to fit the maximum amount of grain. Makita natin hanggang pumuputok na. Gusto mong mapuno. Amen. Ano po yung dapat na, ano sabihin po dito, sinasabi ng Diyos? Si Jesus sinasabi dito that God's blessings are the same. When we give generously, He gives so generously that you have to make room for more. Yan yung po yung sinasabi dito sa Luke chapter 6 verse 38. Amen. Siksik, liglig, umaapaw. Pero ano ba yung dapat natin gawin dito? Magkaroon tayo ng generous heart para sa ating Diyos at maging sa ating mga kapwa. Praise God. Hallelujah. Kaya, dito po, kung ano nga po, sabi nga po dito, sabi dito is, the amount you give will determine the amount you get back. Okay? Kaya nga po, kung anong binigyan natin, He gives in full measure at the same when you learn to be generous like Him. Kung tayo po ay meron tayong pusong mapagbigay, ano po, talagang, the way you give others is the way God will give to you. Amen. Kung ano yung binibigay natin sa Diyos, nagbibigay tayo sa ating kapwa, sa mga tao na nangangailangan, tayo po ay nagbibigay din sa ating Panginoon. Amen. And He wants to you be generous because He wants us to be like Him. You cannot become more like Christ without learning to give generously. Amen. Kaya dapat natin kung matutunan ang magbigay, mapagbigay. Amen. Hallelujah. Hindi lang sa sarili natin, kundi isipin natin yung ibabalik ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, ano ba yung the most important decision that we will make? Ano ba yung mga important na mga bagay na dapat nating desisyon? Ito yung isang tanong para sa ating sarili, sa bawat isa sa atin. Kung ating buhay ba is going to be about giving away what God has blessed you with. Ito yung isang tanong para sa atin. Will be marked by a joyous desire to grab hold of God's promises as you let go of things on this earth. Kaya yung mga bagay na meron tayo dito, isa itong patunay na nagpapala tayo ng Diyos. Pero dapat natin isipin na tayo po ay kailangan ay magkaroon ng tawag dito, mag-ipon tayo. Mag-ipon tayo ng mga bagay, na spiritual na bagay. Kaya yung ginagawa natin sa pagbibigay sa ating Panginoon, sa pagbibigay natin sa ating mga kapwa, ay isang patunay na ito po ay tayo ay sumusunod sa ating Diyos. Upang maranasan natin yung promise ng Lord, ay merong mga bagay na babalik sa atin. Hindi lang ito material, hindi lang ito physical, kundi ang spiritual. Dahil ito isang bagay na tayo po ay nag-iipon in the heavenly, in the kingdom of God. Amen. At doon natin, kung sa ATM, kung tayo po ay nag-iipon sa bangko, in that moment na tayo may pangangailangan, meron po tayong makukuha. Amen. Meron tayong magagamit sa ating pangangailangan. Dahil ito tayo po ay nag-ipon. The same thing, the spiritual things. Amen. Pag po tayo nag-iipon,
nagbibigay tayo para sa Panginoon. At ginagawa natin ito para sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, the amount you give will determine the amount you get back. You determine how much God blesses your life. Amen. Hallelujah. Kaya pag kung ano man ang ating ibinibigay, may measure po yan eh. Kung meron tayong mga bagay na ginagamit, kung ano yung binibigay natin, yun din ang babalik sa atin. Kung more than that, mas marami pa. Amen. Hallelujah. Kaya po, minsan kasi, nung naranasan ko po, nung unang-una nung ako nakakilala sa Panginoon, sabi ko nga po noon, Lord, paano ako makakasunod sa iyong kagustuhan? Una, nung ako ay nasa Pilipinas, doon ako nakakilala sa Lord. At ito, talagang, inano ko sa isipan ko yung kabutihan ng Diyos na once na tayo po ay sumunod sa promise ng Lord, yung premises ng Lord sa atin, ng Diyos, mangyayari at mangyayari. Kaya nga po, nakarating ako dito, dahil naintindihan ko po ang isang, yung ministry, na kung paano po ako mararanasan, yung sa pagsunod ng Diyos, ay nandun yung promise ng Lord, na meron kang kapalit doon, na meron kang reward na inaasam-asam mo mula sa Diyos. Amen. Hallelujah. Another thing, yun nga, the amount you will determine, the amount you get back. You determine how much God will bless your life. Amen. And secondly, how to get God's blessing on your work. Amen. Narinig ko kanina nga po yung sinasabi ni Apostle Edmond about the work and the job. Sabi ko, napakaganda naman ng mensahe yun. Nabigyan ako ng panibago na namang word of encouragement. Yung ibig sabihin, iba rin yung sa job at iba rin sa work. Yung job, yung talagang yung ating ginagawa, di ba? Yung work, yun yung talent na binigay sa atin ng Diyos. Job is talent, work is gifts. Yeah, the gifts. Work is gift, job is talent. Yeah. Okay, praise God. Hallelujah. Okay. Yung work na yun, ito yung gifts na binigay sa atin ng Diyos. How to get God's blessing on your work. Amen. Ibig sabihin, not only for our physical na ginagawa natin, katulad sa trabaho, okay, sabihin natin in general, but iba pa rin yung maunawaan natin yung sa spiritual, sa ministry, sabihin natin, ministry ng Diyos. Amen. Kaya po ito sabi dito sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, that honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your pots will be bursting with wine. Amen. Praise God. God's promises are so good, isn't it? Totoo yan. Ang promise ng Diyos ay napakabuti, napakaganda. Amen. Only does the promise to bless our personally. So promises to, amen. Hallelujah. Hindi lang ito talento sa ating pagtatrabaho, sa ating dito yung sa ating mga midlife. Praise God. Sa kumpanya, praise the Lord. Sa mga kumpanya, hindi lang ito, kundi sa gagawin nating business ng Diyos, sa ministry ng Diyos. Kaya nga sabi yung work is di ba? Amen. Not only, but also promises to bless your work and our businesses. Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth and with the first and best part of all your income. Meron pong mga another version po dito na sinasabi dito na first best part of your income. Then your barns will be full and your pots overflow with fresh wine. It meant to say, blessing na naman to. The first part of this verse, is the premise of the Lord. Amen. Honor the Lord with your wealth and with the first best of part of your income. That is the premise of God. We will give our tithes to our
Lord Jesus Christ, our God. Amen? Amen. Kaya the second part is the promise ng Diyos na sinasabi nito, when you tithes, God will fill your barns to overflowing. Kung ibibigay natin yung 10%, hinihingi lang po ng Diyos yung 10% ng ating kinikita. Yun lang ang binibigay sa atin at maranasan natin ang overflowing na pagpapala. Amen? Hallelujah. Kaya nga ngayon, maraming mga tao nga po na most people don't have a barn to fill the overflowing or even pots to build the finest wine. Amen. Kaya po sa Bible, sinasabi ng maraming beses, sabihin natin maraming beses na binabasa natin sa Bible patungkol sa isang magsasaka. Almost everyone was a farmer. Mababasa natin lagi yan, di ba? Whatever their barns contained represented their business. Sa isang farmer po, ang ginagawa po nila sa pagtatanim, sabihin natin, this is their business. Kung ano man ang may business tayo, or investment, kabuhayan natin, livelihood. If the barn was filled, it was a sign of great success and blessing. Amen. Kaya nga po ang Diyos sinasabi na kung tayo po ay matutunan natin to be generous, tayo po pagpapalain niya ang ating business, ang ating work, ang ating talent in the ministry of the Lord, of our Lord Jesus Christ. He will bless our career, our investments. Kung mayroong nag-invest po tayo. Kaya nga po sinasabi ito, sometimes those blessings will be a material, katulad ng sinabi ko kanina. But many times they will be the spiritual blessings that come from a generous heart. Kailangan nandun sa puso natin ang mapamigay. Amen. Magmula sa puso natin, hindi sa muso lang. Hindi sa muso, kundi sa puso. Magbibigay tayo ng generous. Amen. Kaya sabi nga po sa Proverbs chapter 11 verse 25, whoever brings blessing will be enriched, and the one who waters will himself be watered. Amen. Sa NLT po daw, generous will prosper, those who refresh others will themselves be refreshed. Meron ka? Kung tayo po ay mapagbigay sa ating kapwa, lalo na sa ating Diyos, sa gawain niya, lalo tayong pagpapalain ng Panginoon. Kung ating pong business, gusto ba natin yung business natin ay maging prosper and increase in profits? Yes! Amen? Kung ating pong, if our entrepreneur or ventures capitalist, gusto ba natin na tayo po ay pagpalain ng Diyos in our projects? Kung ano mga may project po sa buhay natin. Of course, we do. Amen? And kung gusto po natin na if we want God's help, not just in your family, but also in your business, then we have to fulfill the premise of His promise. We have to be generous with our resources. Kung ano man ang meron tayo, gamitin natin sa kabutihan. Gamitin natin sa ikalalago ng ministry ng Diyos, lalo na sa palaganap ng salita ng Diyos. Amen. Dahil sinasabi ko kanina, ang lahat ng meron tayo, this is temporary. Gamitin natin to bless this ministry, to bless His name, the Lord of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, sabi sa Deuteronomy, chapter 15, verse 10, you shall give to Him freely, and your heart shall be not greedy. When you give to Him, because of this, the Lord your God will bless you in all your works and all that you undertake. Amen. Kaya magbigay tayo freely, spontaneously. Don't have a stingy heart. The way you handle matters like these triggers. Meron pong words dito triggers, blessing in everything you do, all your works and ventures. Amen. Kaya nga po, ang isang mapagbigay, okay, alam mo yung triggers, natitrigs ako, di ba? Kung sa mga taong nakakain ng isang bagay o nakapagbigay ng isang bagay, lalo na sa Lord,
generosity triggers God's blessing in your works. Pag tayo nagbigay para sa Lord, una yung para sa Kanya, yung tithes. So yung iba pa, na para suportahan ang ministry ng Diyos. Maranasan natin yung triggers na sinasabi dito, the God's blessing. Yung ba talagang, meron instantly, nagbigay ka talaga sa Lord, meron instantly nangyayari, material things dumarating sa iyo. That is your triggers of God's blessing in your works. Amen. Okay? Another thing, store up your treasure by giving it away. In 1 Timothy chapter 6 verse 18 to 19, there are to do good, to be rich in your good works, to be generous and ready to share, those storing up treasure for themselves as good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. Amen. Kaya nga po, kung alam po natin, we can know that God has a bank account para sa atin in heaven, in His kingdom. Because Jesus mentioned in many times, sinasabi dito, if God mentioned something 5 times, He must really want you to get the message. Bakit sinasabi ng Diyos dito na maraming paulit-ulit na sinasabi sa atin, yung mga promises na yon, nagagawin natin yung promises ng Diyos. Amen. Bakit? Ginagamit po ng ating Panginoong Jesus the repeated commands to store up treasure. Amen. In heaven, because He wants you to understand, para maunawaan po natin, that is the most important thing you can do with your treasure here on earth. Amen. Kaya, pag lagi po natin binabasa, many times na ito binibigay sa atin ng Diyos, binibigay po tayo na maunawaan natin, maintindihan natin ang the most important thing we can do with our treasure here on earth. Kaya paulit-ulit po ito sasabi sa atin ng Diyos, matutunan natin ano ba yung importanteng bagay na i-treasure natin, to store up the treasure. Amen. Dahil sabi ko kanina, God has a bank account. Amen. Pag tayo po pinuno natin yung bank account na nandun, na binigay sa atin ng Diyos, matututunan natin kung bakit ba pinaalala lagi sa atin ng Diyos yung mga premises, yung command ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, so when we give to God or we give to somebody in need, we are not losing anything. Hindi ito nasasayang. Amen? Our treasure is actually growing. Only in the kingdom of God are we storing something up by giving it away. Amen. Kaya kung ano man ang binibigay natin sa ating kapwa, lalo na sa ating Diyos sa gawain niya, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. That is the God's amazing promises. Amen. Kaya nga po, importante po na magkaroon po tayo ng plano para sa ating future. But even more importantly, we need to start thinking about our eternal bank account in heaven. Bakit po? Because the ones going to last forever. Pag po tayo po nag-store up in the kingdom of God, in the house of God, amen, sa ministry niya, hindi ito nawawala, hindi ito nabubulok, hindi ito nasasayang, kundi ito po ay nanatiling nandoon. Amen. Hindi ito nakukuha. Hindi ito hindi nakukuha ni lumang. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, ano ba ang dapat natin? How do we fund the eternal investment? How do we store up the treasure in heaven? Kaya nga sinabi sa Luke chapter 16 verse 19. Sabi dito, I tell you, make friends for yourself by means of unrighteous wealth, so that when it fails, they may receive you into the eternal dwellings. Amen. Kaya nga hindi nasasayang. Isipin natin, ang ginagawa natin para sa Diyos, hindi ito masasayang. Amen. Hallelujah. Kaya po, any money that we give in the cause of Christ, we actually invest in eternity. Amen. Kaya nga po, pag tayo po nag-invest in other people so that they have a relationship with Jesus Christ, then one day we are going to get
the kingdom of God in heaven, we are going to hear, may magsasabi din sa atin na, salamat. I'm here because of you. I'm your friend for eternity. Minsan, huwag natin pagsayangin po natin yung pagbibigyan natin para sa Panginoon. Dahil sa pagsashare po natin sa salita ng Diyos or sa ministry, ay nandun po, meron po tayong mararanasan at maririnig. Ito man ay sa ating pamilya. Ito man ay sa ating kapatid, sa ating mga kaibigan, sa ating kolega. Once na tayo po ay nagbibigay para sa Panginoon, maabot po sila ng salita ng Diyos at magsasabing, salamat sa iyo dahil naligtas ang aking pamilya. Salamat sa iyo dahil na-receive nila si Jesus Christ as a Lord and personal Savior. Salamat at naranasan ko ang pag-ibig ng Diyos. Salamat naranasan ko, nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan dahil sa iyong suporta, dahil sa iyong pagbibigay, kapag sasaya ng salita ng Diyos, nakaabot ang salita para sa akin. Amen. Dahil yun po ang ginagawa ng Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry dito sa Netherlands. Kaya po nagkaroon po tayo ng isang ministry sa Pilipinas dahil po ang puso ng bawat isa sa amin ay magbibigay at makaranas ang mga tao na hindi pa nakakaroon ng buhay na walang hanggan, eternal life relationship to the Lord. Ito na yung bunga. Even though malayo kami, pero nandun ang pagkilos ng Diyos na once that we have a generous heart, nandun, nagbubunga na po ang pagbibigay o ginagawa natin para sa Panginoon. Makita natin, ang dami ng nakakaranas at nagkakaroon ng relationship to our Lord Jesus Christ because we have a right heart, we have a generous heart sa pagbibigay natin sa ministry ng Diyos. Amen. Hindi natin alam yung ating kapatid, pumunta kung saan man lugar, at nakaranas siya doon sa lugar na yon nang nagkaroon siya ng buhay na walang God, relationship to our Lord Jesus Christ dahil sa ating ginagawa para sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, dito po ako ang conclusion ko dito, you cannot take it with you, but you cannot send it on ahead. Store up your rewards in heaven by being generous with everything you have got so that others can hear the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nga po katulad sinabi ko ngayon, lahat ng gagawin po natin, huwag natin pagkahayangin pag ginagawa natin ito para sa Diyos. Sa pagbibigay natin sa kapwa, amen, hallelujah, ay ito ang mangyayari sa atin. Amen. Isipin lang natin, you cannot take it with you, but you can send it on ahead. Amen. Store up your rewards in heaven by being generous with everything you have got so that others can hear the gospel of the Lord Jesus Christ. Yun sabi ko kanina, makakarinig at makakarinig. Salamat sa iyo. Salamat sa Diyos at ikaw ay ginamit para sa buhay ng aking pamilya at nagkaroon kami ng relasyon sa ating Diyos. At naranasan namin ang pagpapalang hindi namin ninanais. Amen. Amen. That is the amazing promise of God in us. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Oh, we give you praise. We give you honor. Maraming salamat po sa inyong pangako, sa inyong mensahe ngayon, sa araw na ito. At naunawaan, natutunan namin sa iyong message na ito kung paano maranasan at maunawaan ang iyong mga nais mong ipagawa sa amin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At sa oras na ito, I pray and we pray, O God, sa lahat ng nakarinig na yung salita. Lord, I pray, continue to bless them. Continue, Lord, na kung ano man ang nasa puso nila, pagpapalain mo ang gawa ng kanyang mga kamay, pagpapalain mo ang kanilang mga businesses, ang mga investment nila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At una sa lahat, Panginoon, turuan mo kami na maging, Lord, na
ang puso namin ay lagi mapagbigay dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Turuan mo kaming sumunod sa iyo, Panginoon. At sa pagsunod namin sa iyo, maunawaan namin ang kalagahan ng iyong salita. Kalagahan kung bakit kami ay tinawag mo, Panginoon. Not only to receive these rewards, O God, but we understand your promise, your plan to us, O God, your vision is to share your gospel, O God, all over the world, Lord Jesus. No matter what, kung ano man ang nararanasan ng bawat isa sa amin dito sa mundo nito, Panginoon, turuan mo kami maging manatili sa iyong gawain, sa iyong presensya, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pag-aaralan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ay patuloy na kami magiging isang matibay ang aming pananampalataya sa iyo at susunod kami hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. We pray, O God, and I pray, Panginoon, sa lahat ng pamilya na hindi pa nakakilala sa iyo. May gagamit ka, Panginoon, gagamitin instrumento sa kanilang buhay upang maranasan nila at magkaroon ng relasyon para sa iyo, Panginoon si Jesus. Maraming salamat po, and I declare right now ang healing power of the blood of Jesus Christ. I pray for the life of Apostle Edmond Ibanez and his family. Continue to cover them with the most precious blood of Jesus. At patuloy mo palakasin ang kanilang katawan, physically, emotionally, spiritually, O God. At patuloy mo silang gamitin, Panginoon, sa iyong ministry pinagkatiwala mo sa pamilyang ito, O God, upang maabot ng iyong salita ang lahat pang nangangailangan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat po. Bless the financial, O God, for the life of Apostle Edmund and his family. Papalain mo ang lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Protection upon protection sa buhay nila. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan namin, mga nakarinig ng iyong salita. Bless them, O God, abundantly life, Lord, in Jesus' mighty name. At salamat po sa oras na ito, sa lahat pa ng mayroong mga prayer items, prayer requests nito. Ikaw nakakalap ng lahat na ito. We declare and we release your blessing upon blessing sa buhay nila, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. At gayon din, Panginoon, sa mga nangangailangan na gustong pumunta sa ibang bansa, Lord, all the glory belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you po sa ating lahat. At sa susunod na linggo, kayo po ay makakasama namin muli, Panginoon, sa presensya ng Panginoon upang makarinig ng kanyang salita. Amen. Glory to God. God bless you all.